Ang nakaraan. Gusto ko lang sabihin sa iyo na masayang masaya ako na nakapiling ka. At gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin. Ikaw ang pinaka-the best na taong nakilala ko sa buong buhay ko. Ako rin naman, Easy. Kaya hindi ko rin alam kung paano ako mag-move on sa pangalawang pagkakataon na nabigo ako. Ikaw ang pinaka-the best para sa akin dahil kahit alam mong masakit, pinilit mo pa rin gawin ang lahat upang mapagaan ang aking kalooban. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo, mate. Masakit para sa atin to. Pero sana, kung tuluyan mang mawala ako sa puso mo at makapag-move on ka na, makahanap ka ng isang taong magiging para talaga sa iyo at makakapiling mo habang buhay. Ito tatandaan mo lagi ha. Hindi ka nararapat sa isang supporting role lang, mate. Isa kang star. Superstar pa nga eh. Kaya deserving ka magkaroon ng leading man at sariling love story na may happy ending. Mate, paalam na. Ipapanalangin ko na sana dumating din yung kaligayahan mo. At sana ay sunay yun. Kaya mag-iingat ka palagi ha. Mag-iingat ka rin, Easy, ha. Hangad ko ang kaligayahan mo. Hindi ko naman mapigilan ang pag-agos ng mga luha ko. Muling naalala kong sinabi niya sa akin ng huling gabi na magkasama kami. Kapag nasa Maynila na ako, i-delete ko na ang kontak mo sa cellphone ko. Pipilitin kong burahin ang mga nakaraan upang pareho tayo makapagsimula ng walang malaking pag-ahin na dinadala. Ang pagpapatuloy at ang huling bahagi ng ating kwento. Lumipas ang isang buwan. Naisipan kong bumalik ng syudad. Para kasing may humahatak sa aking isip na pumunta ng Maynila. Siguro'y na-miss ko lang ang syudad talaga. At medyo tanggap ko naman ang mga nangyari. Marahil ay malapit na akong makapag-move on. At saka sa maiksing panahon ng pananatili ko sa probinsya, ay na-bored din ako. Ang unang pinuntahan ko ay ang apartment ni Easy. Nasa harap ng gate pa lang ako. Nakita ko ng malaking pagbabago nito. Nagsimula na namang gumapang ang mahabang damo sa gate at sa mga pader. Ang pongkambilya sa magkabilang poste ng gate na nagsisilbing arko ay natutuyot na rin. Halatang wala nag-aalaga. Hindi ko tuloy maiwasang hindi siya ihalin tulad sa aming relasyon ni Easy. Kagaya ko, nagdusa din siya. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Naalala ko pa nung unang pagpasok ko ron. Ganun ang itsura. Walang kabuhay-buhay. Pero nang sinimulan kong paggantay ng mga ito, umusbong din ang aming pagmamahalan. Binuksan ko ang gate. Nakita ko ang loob ng bricks ng pathwalk na halos natatabunan na rin ng mga damo. Pati ang mga bangko at mesa ay nababalot din ng mga damo at mga alikabok na rin. Nawala na rin ang dating magagandang anyo nito. Ang nakakaakit na mga arrangement at dekorasyon. Ang mga ornamental na mga tanim at palm trees na itinanim ko ay tuyot at nangamatay na. Ang fountain ay wala na rin tubig na umaagos. Nawala na rin ang mga isda sa pond. Wala nang ibon na bumibisita. Nakikiinom o nakikiligo roon. Nawala ng sigla ang lawn na iyon. Nawala ng saysay ang paghihirap at pagpapaganda ko sa front yard at lawn na iyon. Uy, Kuya James, kumusta? Uy, ikaw pala RJ. Kumusta ka na? Eto, mabuti naman po. Mabutit na padalaw ka po. Wala na po si Kuya Easy dyan, umalis na po eh. Alam ko yun. Wala nang nag-aalaga sa loan natin eh.
Bumalik na siya sa dati. Ang pangit na uli. Marami pong naghanap sa inyo ng mga tenants. Namiss nilang pag-aasikaso mo sa loan dyan, oh. Talaga ba? Opo naman po. Namiss din kita, Kuya Jim. Kayo ni Kuya Easy. Teka, ano ba nangyari sa inyo? Well, ako umalis kasi hindi na ako makapagpatuloy sa pag-aaral. Si Easy naman, ayun, mag-aasawa na. Ay, ganun po ba? Di ba sabi niya mag-boyfriend kayo? Nagbibiro lang yun. Binibiro ka lang niya. Akala ko po kasi totoo eh. No ka ba, hindi yung totoo. Niloloko ko lang nun. Ay, ganun po ba? Sayang naman. Bagay po kayong dalawa eh. Okay, sige na RJ. Titingnan ko muna ang loob ng apartment ha. Nasa akin pa kasi ang susi ko eh. Okay po Kuya Jim. Sana dyan ka na lang uli muna tumuloy. Bala ko pa naman pagandahin yung loan natin. Tayong dalawang gagawa nun kapag narito po kayo. Magtutulungan po tayo. Okay, titingnan ko RJ ha. Pero sana kahit wala ako rito, kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ang sagot ko na lang sa kanya para hindi na humaba pa ang usapan. Pumasok ako sa loob ng building at tinumbok ko ang pinto ng apartment unit ni Easy. Binuksan ko yon. Nang nasa loob na ako, nanumbalik ang matinding lungkot sa puso ko. Naalala ko ang mga tagpo namin sa apartment na yon. Simula sa pag-interview sa akin kung saan ay tinirayan niya ako hanggang sa may mga naganap. Hanggang sa nainlove ako sa kanya. Nang pinasok ko ang kwarto niya, nakatiklop na ang kanyang kama at iniligpit na ito sa gilid ng kwarto. Yung akin na lang ang nakatayo. Marahil iniisip niyang doon ako titira kapag nag-aral muli ako. Mistulang may tumusok sa puso ko. Tinumbok ko ang kanyang drawer kung saan naroon ang garapon na lagayan niya ng mga alaala na sabi niya ay gusto niyang kalimutan bago niya sunugin. Laking gulat ko nung nakita ko ron ang couple bracelet namin na nasa kanya. Doon na tuluyang pumatak ang mga luha ko. Pakiwari ko ay talagang gusto niya akong burahin sa kanyang isip. Ang sakit isipin na ako na lang pala ang nag-iingat sa aming mga alaala. Naupo muna ako sa gilid ng aking kama habang patuloy na inialabas ko ang aking sama ng loob. Nang may masmasan, nagdesisyon akong pakawalan na rin ang aking pulseras. Tinanggal ko ito mula sa aking pupulsuhan at inilagay din iyon sa loob ng karapon. Ay, at least, magkasama na kayong dalawa. Sa sunod kong pagbalik rito, sana'y handa na akong itapon kayo sa dagat at iwaglit sa aking isipan. Ang bulong ko, pagkatapos ay ibinalik ulit ito sa loob ng drawer. Maya-maya lang ay may nag-message alert sa cellphone ko. Nang binuksan ko iyon, galing kay Chan, ang aking best friend. At ang sabi doon ay, "Nahanap ko na ang sinasabi mong girlfriend ni Easy." Anong nakita mo? Ang reply ko sa kanya. Bukas na pala ang kasal nila, friend. May litrato sila at may litrato ng invitation. 10:00 na umaga ang kasal. Ay wait, isasend ko sa messenger. Wait mo lang. Mistulang nasabugan ako ng isang malakas na bomba. Natulala ako sa pagkakabasa ng message ni Chan at lalo nang isend pa niya ang litrato ng invitation. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng gana sa pananatili ko sa apartment na yon. Kaya hindi ko na sinagot pa si Chan. Dali-dali akong umalis at tumungo agad sa terminal upang umuwi na. Ayoko makita ng mga taong umiiyak ako. Gusto kong magkulong sa kwarto ko sa probinsya. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na nabutan ng huling biyahe ng bus. Kaya wala na akong nagawa kundi i-text uli si Chan. Agad naman niya akong sinundo sa terminal. Alam kasi niya na may mabigat akong dinadala. Nako friend, mag-bar na lang tayo mamaya. At doon na lang tayo matulog sa apartment ni Easy or pwedeng sa apartment na lang tayo mag-inuman. Pwede yun. I-celebrate natin itong second martyrdom ng puso mo. Ano? Pili ka lang sis. Sagot ko lahat. Okay, sige. Wala akong choice kundi dito matulog. Sa apartment na lang siguro ni Easy tayo mag-inuman para may privacy tayo. Pati sa pagkain, pwedeng tayo na lang din na magluto doon para makatipid.
Bumili kami ng maiinom at dinala namin sa apartment. Bumili na rin kami ng mga lulutuing pagkain. At iyon, halos walang tulugan ng aming pag-inom. Sis, ano nga bang tawag dun sa yung gabi bago ang kasal? Yung lalaki ganon, friend. Ano ba yung tawag doon? Di ko alam. Hindi pa naman nakakaranas nun eh. Parang iba yung may party sila eh. Yung parang pamamaalam sa pagiging single, ganon. Stag party ata ang tawag doon. Puro mga lalaking barkada ang imbitado. Well, na-imagine ko lang siguro may party din si Izzy ngayon. Sa tingin mo sis? Siguro. At sure ako na enjoy yun. Ano ka ba naman na friend? Huwag ka na malungkot dyan. Isipin na lang natin na nakawala ka mula sa kulungan. Independence, ganun. At kung ako sa iyo ha, isara mo na rin ang puso mo sa kanya. Ha? Okay. Tagay na tayo, tagay na. Cheers! Halos madaling araw na kaming natapos ni Chan. Kinabukasan, 9:00 na akong nagising. Nauna kay Chan. Dumiretso ako sa kusina. Nilutong itlog at hotdog na sinadya naming bilhin para sa aming agahan. Habang nagluluto ako, hindi ko maiwasang hindi maalala ang dati kong ginagawa nang naroon pa ako sa apartment na iyon. Tila naroon pa rin si Izzy at siyang kasama ko na ipinagluluto ng agahan. Ay, sobrang ironic lang. Habang nandito ako sa aming apartment at siyang laman ng isip ko. Siya na may nakamove on na. Nagse-celebrate at papasukin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Samantalang ako, nanatiling malungkot at siya palaging laman ng isip ko, pati na rin ang puso ko. Ang bulong ko sa sarili ko habang nagluluto. Hi! Ba't ka nakatunga nga dyan, friend? Huwag mo na siyang isipin, okay? Move on! Ang sabi sa akin ni Chan habang nakatayo sa may pintuan at tinitingnan ako. Hindi ko naman siya sinagot. Binitawan ko lang isang malalim na buntong hininga. Well, I can't blame you naman, friend. Feel na feel kita, ramdam kita dyan, okay? Relate ako. Nang matapos na kaming kumain ni Chan, nagpaalam ako sa kanya na umuwi na. Gusto sana ni Chan na mamasyal na lang kami at samahan pa rin niya ako. Pero ako nang umayaw, gawa ng alam kong may pasok pa siya. Mga 4:00 ng hapon nang makarating ako sa probinsya namin. Tila naikiramay naman sa akin ng panahon. Bumuhos ang malakas na ulan nang marating ko ang bahay namin. Base naman sa plano ko, nagkulong ako sa bahay, nag-inom mag-isa hanggang sa malasing at makatulog. Dumating ang enrollment season. Muli akong bumaba ng syudad upang ituloy ang pag-aaral sa semester na iyon. Ang bala ko'y duman sa apartment at isurrender ang susi sa may-ari dahil nakapag-desisyon akong magbo-boarding house na lang ako kasama si Chan. At ang isa rin sa plano ko ay ang pulseras. Susunugin ko na siya para tuluyan ko ng mabura sa isip ko si Izzy. Nang nasa gate na ako ng apartment, laking gulat ko nang makita ang pagbabago nito. Bumalik muli sa dating ganda at ayos nito at may dagdag pang mga bagong halaman at gazebo sa gitna. Kaya napangiti na lang ako. Wow! Ang galing pa ng gumawa ng design ni RJ ha. Ang bulong ko sa sarili ko. Nang binuksan ko naman ang pinto ng apartment, tila hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Malinis, nasa ayos ang lahat. May mga bagong kurtina, bagong carpet. Pumasok ako sa sitting room at inusisa ang mga nakalagay na dibuho sa dingding at mga display na platera. Ano? Okay ba ang pagkakaayos ko? Sa gulat ko ay bigla akong napalingon sa aking likuran. Si Izzy. Bigla akong kinabahan nang makita siya. Ang sumagi kagad sa isip ko ay doon na sila maninirahan ng asawa niya, kung kaya ay gano'n na lang ang ganda ng apartment na iyon. Ay, pasensya ka na. Akala ko kasi hindi ka na tumitira dito. Ay, wait. Gusto ko lang sana ibalik to. Sa'yo ko na isusolo itong susi. Kung okay lang sa'yo. Ito. Tinanggap naman niya ang susi
at dali-dali ko nang tinumbok ang pintuan upang lumabas. Ayaw kong maabutan ng asawa niya. Nang binuksan kong pinto at akma nang lalabas. Teka. Ba't ka nagmamadali? Sandali nga lang. Mag-enroll pa ako. Naghihintay na sa akin si Chan. Pasensya na, alis na ako. So mag-aaral ka na uli? Oo. That's good to hear. Kaya sige na, alis na ako. Huwag mo na akong pigilan. Sandali nga lang. Bakit na naman? Bakit? Kasi need ko ng assistant para tumulong sa akin sa paggawa ng mga take-home jobs ko. Interesado ka mag-apply? Bigla naman ako natigilan sa kanyang sinabi. Nalito ako. Tingnan ko siya. Hindi ko maintindihan kung nagbibiro siya o seryoso ba siya. Pero ang mukha naman niya ay seryoso na hindi ko mawari. No way, hindi na ako interesado. Nilapitan niya ako at isinara ang pinto. Pagkatapos ay inilak iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa niya. Bigla niya akong hinawakan at inilapit ang mukha niya sa akin. Bagamat litong-lito pa rin ako, hindi ko kagad alam kung hihiwalay o mananatili ako. Ramdam kong init ng kanyang hininga sa pisngi ko. Pero nanatili akong tulala at hindi makakilos. Nang lumayo siya, dun ko lang nabawi ang lakas ng loob. Tutuksoy mo na naman pa ako at paasahin. Oo. At baka paiyakin pa rin. Hindi na. This time, sarili ko naman ang mamahalin ko. Pakibukas na lang ang pinto at aalis na ako, okay? Mamadali ako. Hinihintay ako ni Chan. Muling lumapit ang katawan niya sa akin. Pero pinigilan ko siya at umatras. Hindi ko hinayaang lumampas sa dapat. Sa halip ay bumulong siya ng mga salitang hindi ko kagad naunawaan. Mga salitang nag-iwan ng bigat sa puso ko. Hindi natuloy ang kasal namin, mate. But don't worry. Hindi ko ginawa yung kagaya ng nasa pelikula na nasa gitna ng altar ay tatakbo ko at mag-iskandalo or something. Sa gabi bago yung kasal namin, tinanong ko siya kung handa ba siyang magpakasal sa isang lalaking may ibang minamahal at kung handa siyang magdusa habang buhay dahil dito. Well, of course, umiyak siya. Siyempre nasaktan. Tinanong niya ako kung mahal raw ba kita. At ang sagot ko naman ay, oo. Tinanong niya rin ako kung sino mas mahal ko sa inyong dalawa. At ang sagot ko ay, mas matimbang ka dahil kahit sa gabi ngayon, bago kami kasal ay nanatiling ikaw nasa isip ko. Kung gaano katindi ang sakit na nararamdaman mo at gusto kitang damayan, gusto kitang makapiling. Dahil sa sagot ko ngayon, pinili niyang huwag na lang ituloy ang aming kasal. Napag-usapan din namin ang tungkol sa bata at pahig naman siya na paminsan-minsan ay doon siya sa akin. Sa atin. Habang nagtatrabaho siya. Pumayag naman siya. Dahil ako naman daw ang ama at hindi niya ipagkakait yun sa akin. Ano ka ba naman? Kawawa naman yung bata. Lalaki siyang walang pamilya. Bakit naman siya kawawa? Nandito naman ako eh. Naran siya. Hindi siya maghihirap. Mas kawawa mga bata na iniwan o tinakwil ang mga magulang niya. Mas kawawa mga bata naghihirap at walang makain. Yung mga nasa lansangan. Yung mga biktima ng mga pangabuso at kalamidad. Sila ang kawawa. Si Pam. Kawawa rin siya. Kung naman parang nagigilty tuloy ako. Hindi siya kawawa, Jim. Mas kawawa siya kung ilalaan niya ang buong buhay niya sa akin na may ibang tinitibok ang puso. Masisira ang buhay niya. At least habang bata pa siya, may malaking chance pa siyang makaharap ng taong tunay na para sa kanya. Isang tao na magmamahal sa kanya. At isa pa, hindi lang siya ang babaeng nabuntis at hindi pinakasalan. Marami dyan. Okay, sige, sabihin na nating nakasal kami. Kawawa rin ako. Dahil habang buhay ako magdudusa sa piling niya. Sa piling ng taong hindi ko na mahal. Ikaw, kawawa ka rin dahil pareho tayong magdurusa. At ayaw kong mangyari ang ganun. Hindi ako papayag na maranasan mong muli ang iwanan. Magdusa. At lalong-lalo na mag-isa. Hindi na ako nakasagot pa. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit na mahigpit. Kaya Jim, gusto kong patunayan sa'yo na hindi totoo na hanggang supporting actor ka lang. Ang isang kagaya mo'y pwede ring maging lead actor sa kwento ng iyong buhay. Okay?
Tatandaan mo yun. Dinukot niya muli sa kanyang bulsa ang pulseras na itinago ko sa kanyang drawer. Isinukbit niya ito sa aking pupulsuhan at ang isa naman ay ibinigay niya sa akin upang isukbit ko ito sa kanya. So, tatanggapin mo na ba ang alok ko na maging assistant ko ulit? Tango na lang ang naisagot ko sa tanong niyang iyon. Nga pala, isang tanong. Bago mo makuhang muli ang posisyon na to. Bakla ka ba? Oo, bakla ako! Baklang bakla! Natawa na lang kami pareho sa huling isinagot ko. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Wakas! Okay, bago natin i-close talaga totally ang kwentong ito ay muli ay nagpapasalamat ako sa writer ng kwentong ito, si Sir Michael Joha. Maraming salamat po sa pagbibigay ng chance na maisaboses ang inyong mga obra o ang obra nyong ito. Isa pong malaking karangalan. At kung medyo nabitin po kayo, no worries po, meron pa po tayong upcoming series na si Sir Michael din po mismo ang sumulat kaya abangan nyo po yan. At nga pala kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa channel na ito. And please hit the notification bell para once na may i-upload ako ng kwento ay manonotify kagad kayo at kayo ang unang makakarinig. And kung nagustuhan nyo po syempre ang kwento, pakilike na rin po. At mag-comment na rin po kayo about sa kwento kung ano po masasabi nyo sa kwento. At malaking tulong po yan sa algorithm para po mas marami pa tayong maabot at i-recommend po siya ni YouTube. Okay? At kung medyo nakakaluwag-luwag naman po kayo, kung gusto niyo pong mapakinggan yung uncut version ng kwentong ito, yung mga sizzling part na hindi pwedeng i-ere sa YouTube, pwede po kayo magpa-member. Once na member po kayo, isa po yung sa perks na magkakameron po kayo ng access sa drive ko, which is kung saan nakala-upload yung uncut version ng kwentong ito. Basta once na mag-membership kayo, i-PM nyo lang po ako sa Facebook ko ng inyong YouTube name at ng inyong Gmail po para mabilis nating may add sa drive ko. Yun naman pong pagpapa-membership po is hindi naman po siya mandatory. So, kung gusto niyo lang po magpa-member para po ma-receive yung perks na yun, malaking tulong din po sa channel kasi doon ko po kunin yung pampa-avail natin ng mga tools na ginagamit sa pag-i-edit sa YouTube ng mga stories natin, yung mga ginagamit nating equipment para maayos natin o ma-maintain natin yung quality ng ating upload na kwento. And once again, this is Kuya Dax. Kita-kinig po tayo sa susunod na kwento. Bye-bye!